Mainit-init na balita, nagbabala po ang PHIVOLCS sa posibilidad ng tsunami sa mga coastal area na nakaharap sa Pacific Ocean. Kasunod yan ng magnitude 8.7 na lindol na tumama sa Russia. Ayon po sa PHIVOLCS, lumayo muna at iwasang lumangoy sa mga dagat na sakop ng Batanes Group of Islands, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Kasama rin ang Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao de Oro. Update na po tayo sa babala ng PHIVOLCS sa posibilidad ng tsunami sa mga coastal area na nakaharap sa Pacific Ocean. Kasunod nga po ng magnitude 8.7 na lindol na tumama sa Russia. Kausapin natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo. Apo, hanggang kailan po iiral itong inyong babala kaugnay sa posibleng tsunami sa mga coastal area na nakaharap po sa Pacific Ocean? Well, siguro hanggang mamayang hapon titingnan muna natin kasi ang expected na tsunami waves to arrive would be between 120 to 240. So we'll probably wait for 1 hour after 240 and kapag wala, then pwede natin i-lift yung tsunami advisory natin. May estimate po ba kayo sa posibleng laki o lawak ng tsunami nga pwedeng mangyari sa mga coastal area na nakaharap po sa Pacific Ocean at anong magiging damage nito kung sakali? Okay, so ang estimate po natin would be less than 1 meter based on our tsunami modeling. And although these waves are not big enough to produce major damage, but they can still cause strong currents and sudden changes in the sea level, which can be delikado po yan along the shore. So ang mangyari dito, again, pwedeng mag-produce nito ng strong and unpredictable currents. Pwede ring mahila yung mga barko from their kung saan sila nakadock or even drag people standing too close to the water. So that's the reason why advice muna natin is to stay away from the beach and low-lying coastal areas for now. Ang inaalala po natin, syempre yung mga sasakyang pandagat na nakapalaot na o naglalayag na sa mga oras na ito sa bahagi po ng Pacific Ocean. Baka may mga abiso na po kayo. So kung yung mga bangka ninyo ay nakadock near the shore, make sure na it's securely tied. Pero kung you're already out at sea in deep water, it's safer to stay out there until things have settled down. So the danger is mostly near the coastline. I see. At ano ho yung mga kailangan bantayan at paghandaan naman ng mga residente na malapit nga po sa Pacific Ocean o yung mga nakaharap po dito? Okay, so bantayan nila kapag, again, there is a sudden drop of sea level. So kapag napansinan nila yan, huwag mo nang mamulot ng mga isda kasi minsan may mga naiwan ng mga isda, takbo ka agad to a higher place. Paano po nila malalaman na ligtas nang bumalik sa tabing dagat? Okay, mag-issue po tayo ng advisory saying na pwede nang bumalik sa normal. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong abiso na yan sa amin, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po. Sa ibang balita, huli sa Quezon City ang isang